Hello mga kaupir, magbabalik ang Korean Tech Vlog. Yan. Ah, meron na naman po tayong i-repair ngayon na microwave Emarflex. Yan, Emarflex. Ah, dinala sa atin ni shoutout pala kay yan, Edward Albanyel ng Tabaco City. Yan, dinaan sa atin to. Napacheck niya kung ano ang sira kasi ang sabi niya nung tiningnan niya sa loob, may sunog daw dito sa yung meka niya, may sunog na part. Tapos yun, hindi ko alam kung ano nangyari, kaya ipina-check na lang. Siguro hindi ko alam kung may pumutok pa sa loob kasi pagkasunog yun, malamang may pumutok yun. So i-check natin ngayon. So gagawin na natin ngayon yan para malaman natin kung anong sira. Okay. Yan guys, ito na naman uli ang ating i-repair sa ngayon. Yan po yung kaap sila yung otoridad pagdating sa paliparan. At yan naman yung model number at serial number. Buksan natin yan. Tapos yan, may sunog siya. Mamaya i-repair natin yan. Paano yan papalitan. Tapos buksan ko na. Yan. Tanggalin natin mga tornilyo dyan. Yung tawag doon, pina-speed ko ng kaunti para medyo mixi ang ating video. Kasi kung hindi ko yan gagawin, sobrang haba niyan. Malamang nasa mahigit aabot ng 30 minutes. So okay na ang ganyan. At least papaliwanag ko na lang kung ano ang mga kaganapan dyan. Yan. So yan yung loob niyan. Yan yung magnetron, diode, capacitor. Yan. So i-check natin yan. Okay. Yung magnetron muna. Yan. Tanggalin natin sa terminal yung wire niyan. Yan. Naka-extend pala ko dyan. Yan, may continuity yan. Tapos dapat kapag chinik natin sa isang paa ng terminal tapos sa body, dapat walang contact yan. Kahit balik-balik ta rin yan, dapat wala talaga yan. So ibig sabihin, good yan. Yan. Tapos doon naman tayo sa fuse. Yung fuse niya, kunin natin yung isa, kahit wag na natin tanggalin doon sa may transformer. Tapos i-check natin sa dulo. Kapag gumalaw, good yan. No, yan, good siya. Tapos tanggalin naman natin si diode, pero kasabay na dyan si capacitor kasi nakadikit siya dyan. Pwede naman natin i-check na nakadikit yung pang isa sa capacitor, yung diode. Yan, extend na tayo dyan. Extend para diretso. Yan, diretso sa capacitor. Yan, ganyan pag-check ng diode. Pagka tamang polarity siya, may deflection siya. Pero pag binaliktad mo, wala. Yan, meron yan. Yan, dapat pag binaliktad dapat wala. So diyan naman tayo sa capacitor. Yung capacitor, naka-extend uli ako. Dapat may reading siyang konti, tapos babalik. Yan, tapos bumalik siya, balik naman. Yan, dapat. So good yung ganyan guys. Tapos check natin kung may ground siya. Yan, kapag nagka-deflect siya sa body niya, sa ground, sira yan. Pero good naman siya kasi wala siyang reading. So ibalik na natin. Ay, check pa pala natin yung yung dalawang terminal na yan
papasok sa transformer, kailangan may output yan na 220. So isit natin yung tester natin sa AC volt. Yan, plug in natin. Tapos power. Yan. Start. Yan. So yan, meron siya, nasa umabot siya ng 235 yata yan, 30. Yan. So kahit wala yang capacitor, okay lang yan kasi hindi naman nakasaksak yan sa transformer, kaya okay lang ang ganyan mag-check. So okay na yan. Antayin natin matapos yan. Tapos tingnan natin kung mamatay na yung output na 220 doon sa, tingnan natin sa tester. Dapat mamatay na siya. Ayan, nag-zero na siya. Ay, nag-zero. Bumalik na sa dati. So balik na natin lahat. Yan, nabalik na si capacitor, diode. Then ilagay ko na yung dalawang terminal sa transformer. So ayan yung fuse niya uli. Dalawang fuse yan eh. Tapos buksan natin. Tapos yan yung yung sinasabi ni sir na may sunog daw. So kailangan natin yang tanggalin. Tanggalin natin yan. Tapos yan, yun, makikita mo na, makikita natin na talagang may pumutok dyan, kasi ang ganyang ganyang nasunog na yan, hindi sunog lang yan, pumutok yan eh. So siguro natakot lang sila, hindi na nila sinaksak uli. Yan, no? Bakat na bakat yung pagkaputok niya. Yan, no? Pati doon sa may parang bukol-bukol sa loob, sa ilalim, nagka-damage. So lilinisan lang natin yan. Tapos gagawa natin yan ng ganyan, kasi wala tayong mabiling ganyan, kasi meron akong available yung ano na lang natin, ili-layout na lang natin siya para makuha natin ang kanyang original na magkasya doon sa loob ng microwave. Yan, guhitan lang natin kung saan tayo magkakat dyan. Yan palang aking alaga, nag-extra pa, sumilip siya. Yan, ikakat na natin siya. Ganyan lang naman yan. Gayahin mo lang kung anong pagkakagawa ng original, yun din ang gagawin natin. So ikakat pa natin yan na parang may mga paa. Ayun, oh. Yun, gayang-gaya na siya. So ilalagay na natin siya doon sa loob. So ayan, pwede pang isa dyan, oh. Isa na lang, pwede pa, may isa pa. Yan, ilagay na natin kung kasya nga ba yung ginawa natin. So ayan guys, nilinis ko na yan. So yan, hindi na natin maalis yung kulay itim na yan, kasi yan nga pumutok yung kung bakit nasira yung mikang yun. Yan, medyo matigas yan, kaya wag lang natin idiin kapag nagpalit tayo yan. Wag lang yung madiin, kasi magkakrak yan, mabilis magkrak yan. Yan, so saktong sakto, walang konting alog lang, ayos na yan. Yan yung may pumutok talaga yan, kasi kapag manipis na yan, talagang ganyan mangyayari, lalo na kapag napabayaan yung paglagay ng ng iniinit. Diyan nangyayari yung mga tilamsik. Yan, tapos kailangan natin i-check
kung kasi pumutok siya, kailangan natin i-check yung magnetron sa loob kung may mga bakat din ba ng ng mga maitim na. So yan nga, medyo maitim siya, so kailangan natin siyang lihahin ng konti yung yan sa may bukol-bukol na yan. Yan ang number niya. Lilinisan lang natin yan, tapos good na yan. Tapos yun sa loob, titingnan natin doon yan. Yan pala guys, laging maulan dito sa amin sa Malilipot, Albay. Tabugso-bugso ang ulan. So yan na, yan yung yung kapag sira yan, so siyempre kapag sira yan, no power yan. Yan, at yan pala lilinisan na rin natin yan kasi may mga asin-asin na. Ayan o, bakat yung asin-asin niya dyan. So, lilinisan lang natin yan, tapos okay na naman yan. Yan, kita ang mga dot-dot sa loob yung pagputok niya. So okay na yan pag nalinis na. Ito na guys yung kabuuan ng ating pagre-repair. Nakita naman sa mga videos na kung paano natin ito chinek at pinalitan na dapat palitan. Yun, so ready for testing na tayo kung okay na nga ba siya. At so pinalitan natin yung sunog talaga dito, so yung sa loob yung meka niya. So alam natin kapag sunog yun, sigurado may pumutok yun, kaya siguro nagulat sila kaya ayaw na nilang testing yun. So idinala sa atin. So pag ganun nga sira, hindi ko na siya talaga isasaksak kasi i-check ko na lang siya bago natin saksak, kasi mahirap na baka pumutok-putok ulit na naman. So mas baka may madali pa na ibang parts. So mas maganda na yung kung ano sinabi ng customer, iwag na natin i-saksak direkta, i-check na natin para iwas sa kasi mga may kamahalan din ng mga parts niyan. So testing na natin para makita natin kung anong resulta. So okay, lagay na pala ako dito ng basong may tubig. Tingnan natin kung pauusugin naman to. Yan. Yan. May to, may kasama ng lalagyanan na lato. So hindi nila ilalis yan, umiikot siya. So, tayo natin. Ito na yung plug niya. Saksak natin dito. Yan. May dito nang lumabas, tapos cooking time muna tayo. Tapos lagay natin sa 60 minutes, okay na yan. Tingnan lang natin kung okay na talaga. So start. Ano? Kita naman na umiikot. Yun. So, kita naman siya umiikot. So try natin. So kapag hindi siya umusok, dagdagan natin yung 60 minutes para makita natin kung okay na talaga siya. So gumagana na siya guys. Salamat pala kay Sir Edward Albanil ng Caparo City sa pagkakatiwala sa atin ng kanilang unit. Salamat ng marami po. So ang bilis pala ng 60 seconds. So try natin. Ayun, tapos na. Try natin. Mainit siyang konti. Mainit pero hintayin, pausogin ulit natin kasi madali siya. Gawin natin 120 seconds. O tama, i-times 2 natin yung 60 minutes para makita natin umusok talaga siya. Nine ko 150 na ay 120 na. Start. Try ulit natin. So salamat sa mga nanonood at manonood ng aking videos. Please subscribe my YouTube channel, Operiantic Vlog, and paki-share na din sa like sa aking Facebook page na J. Bertilio Electronic Services. Ito ang aking Facebook page, and then sa aking Facebook, konektado na yun doon. Salamat sa mga nagtitiwala.
Antay-antay lang natin. Malapit na. So mainit na siya dito. Okay, try ulit natin. So mainit na siya guys. Meron namang usok. Kukunti. Ayun o, yung umusok o. Yun o, so okay na siya. May umuusok na siya. Yan, so okay na to. So tama na yung 120 seconds. So maraming salamat. Be blessed. Shalawam.